sila gawa na nababasa yung kanilang mga wings. Ayan. So, ang gagawin na lang po natin, kasi hindi lang naman butterfly ang makikita natin doon, kundi marami pa po mga wild animals. Like, meron po silang lizard, meron po silang scorpion, meron po silang mantis, insect and stick insect, makikita rin po doon. Then, yun po. And then, meron pong tinatawag silang tribal village, kung saan binanggit ko po kanina, yung makikita nyo po doon ng mga Palauan people. Okay. Opo. So, nandoon po yun sa sa Butterfly Garden, na kung saan po ay nire-represent nyo po yung Palawan. Nakikita natin kung paano sila namumuhay sa kabundukan. Okay. So, yung Butterfly Garden po ay isa po siyang Picture frame. ang ano po, yung pakikita. Hindi po, totoong tao sila. Totoong tao sila? Totoong tao sila, opo. Makikita nyo po na sila ay short lang po, hindi sila ganong katangkaran, brown color po sila, mga curly hair, ayan. Pero yung iba po ay maputi na rin, ma'am. Gawa ng ano na po sila, kumbaga na lahian na sila, ayan. So, yun. Sorry po, hindi ako, parang in-expect ko na sinasabi ko na yung pala sa kabilang savana ko kanina. Paulitin ko po. So, ito yung sa Butterfly. Pag sinabi nyo pong Palawan, ang tinutukoy nyo po, probinsya o lalawigan ng Palawan. Pag sinabi nyo pong Palauan, it refers to the person o tribe po dito sa Palawan. Okay. So, magkaiba po ha. Palawan is a place, Palauan is a people. Okay, Palawan is a place. So, dati po, we are proudly to say na Palawan is typhoon-free and earthquake-free. Pero sad to say, nung last 2 years, kasi December na nakaraan di ba? Dinalaw po kami ni Odette dito sa Palawan. First time in history na nangyari po na kagkaroon po kami ng bagyo. Kasi sinasabi po namin Palawan is surrounded by high mountains and forest po namin intact siya almost 70%. Pero bakit po nangyari? Dinalaw po kami ng bagyo, di ba? Mas may dulog po yung banda. Yes. So, karamihan po, southern at saka northern part po ng Palawan, like yung Rojas, El Nido, yung sa may Rizal banda, sa Quezon, Palawan, nadamay din po yun. So, isa po sa mga dahilan sa kagagawa ng tao, wala silang awang putol ng mga punong kahoy, even though na mayroon po mga ipinagbabawal, may katigasan talaga yung ulo ng tao, talagang sinisira nila yung kalikasan. Nandiyan na yung mga mining, di ba? Sa southern part, sinasabi nila progressive mining, yung isang mining doon sa southern part. Pero ano nangyari? Yan ngayon, bumabaha sa southern part, sa Brooks Point, dahil sa kagagawan din yan ng ating mga tao. So ngayon, nag-aani tayo sa mga ginawa natin. So, sa Butterfly Garden po makikita natin mamaya yung mga iba't ibang uri ng insekto meron. So, sana makakita pa rin tayo ng butterfly. Commonly, mga white colors ang nandoon. Nagaling sila sa southern part. Gaano po siya kalayo yung butterfly dun sa crocodile farm? Ay, ano lang siya, ma'am, 10 to 15 minutes lang. Saan nga wala pa din pag walang maraming ano. So, gusto ko rin balikan kasi kanina sa kabilang van ako, yung crocodile farm na yan, actually, ang tawag talaga namin yan, Palawan Wildlife and Rescue Center. Ayan. Rescue center siya kasi dito sa Palawan po, napakarami pong mga crocodile, lalo na sa mga ilog. So, ang isa pong significance, kapag marami pa pong mga crocodile sa aming mga rivers, sa mga dagat, ibig sabihin po, healthy pa po yung ang aming environment. Ayan. So, tatanungin niya ako, guys, bakit merong mga nasasakmal o nakakain ng crocodile? Actually, anything that moves para sa crocodile ay pagkain. Ayan. Kasi bagaman napakalaki niyang uri ng hayop, pero siya yung may pinakamaliit na utak. So, ang nangyayari po, ang tao kaya po nasasaktan ng crocodile, pinasok niya po yung kanyang territory. Ayan. Kumbaga, nung mga nakaraan, may mga nangyari dito na yung bata ay nasakmal, kinagat, namatay. Dahil nalaman namin, yung bahay mismo nila, doon sila nagtayo sa may bakawan. Kung sa tao ba naman, kung ikaw ay tao, pasukin ang bahay mo, syempre gagawa ka na ba, protection yung family mo. So, ganun din yun. Dapat talaga ay, hindi natin samantalahin ba, huwag natin pasukin yung mga katulad ng mga pinapamugaran nila, mga sa lipa or sa mga bakawan. Commonly doon kasi sinisira na nila yung mga tirahan
in return, protection nila, kanilang binabantayan talaga yung kanilang territory. Ayan. So, ang nakita nyo kanina doon, dalawang uri ng crocodile, saltwater crocodile, at saka isa yung Mendorenses freshwater crocodile. Hindi po yun si Lulong, ha? Sabi kanina nung kasama. Ako po, ako nagtanong. Sabi, ma'am, yan ba si Lulong? Sabi ko, hindi. Si Lulong ay nasa Agusan del Sur, sa Mindanao. So, noong 2001 up to 2013, siya yung nag-hold ng record na siya yung pinakamalaki na buhaya na nahuli sa wilderness. Siya yung nakasa Guinness World of Record. Pero sa to say na siya ay hindi tumagal, siya ay namatay din due to stress. Kaya huwag kayong mampastress, ha? Kasi yan nila sabing silent killer. Ayan, stress. Diba, baby? Okay ka lang. Ayan. So, Akala ko dinala na dito yung labi ni Lolo. hindi po. Ang labi po ngayon ni Lulong is nasa National Museum po siya. Ginawa po siyang stuff, pero pinatigas niya, parang laruan na siya. Pinatigas na siya. And kaya po ang pangalan niya Lulong dahil yung name after o pinangalan doon sa taong naghuli sa kanya. Yung naghuli kasi sa kanya, nag-help sila, nag-ask sila ng help dito sa Palawan na i-rescue yung buhaya na yun. At si Lulong na tao nang nag-rescue yun. So, sad to say na after ilang mga months, si Lulong na tao namatay, tapos namatay din yung crocodile na Lulong. Yung doon naman kanina pagpasok nyo na nakita nyo doon, si Rio naman yun. Kasi yung crocodile na yun, nahuli yun doon sa Rio Tuba. Kaya pingalan siya na Rio Tuba. Kung nakita niya sa loob ka, di ba may mga pangalan yung crocodile? Opo. Commonly kung saan sila nahuli. Kalayaan, di ba may Kalayaan. Ayan. So doon pinapangalan doon sa area kung saan sila nahuli. So ayan at po, nakita niyo ba ba sila ay nakanganga? Ay, hindi nga po sila nakanganga. Ay, hindi, yung iba hindi nakanganga. Ay, opo. So yung iba naman nakanganga yan eh. Pero hindi po yan sila gutom. Ibig sabihin, kinukol nila yung sarili nila. Parang pinapapreskuhan nila yung sarili nila. At yung buhaya, minsan maling-mali tayo sa ating teorya na matakaw ka, sukab ka, buhaya ka. Mali. Buhaya. Dahil ang buhaya, narinig nyo ba kanina sinabi ng guide? Pwede siyang mabuhay 2 years na hindi siya pinapakain. Tayo isang kainan o dalawang kainan lang. Grabe. Sasakit yung ulo natin, di ba? Ayan. So, kung nakakapagsalita yung buhaya, nako, mag-aapila siya sa atin. Kayo ang buhaya. Po mga kalingap, marami tayong natutunan sa ating tour guide. Para ma-enjoy nyo doon sa Bakers. So ayan, sana po wala nang ulan. Hindi na kayo bumili ng yun yung hopya. Kasi may nakalagay yung sa likod kasi di ba bukas kasal tapos 8 uwi na kayo. Anong oras yung flight nyo? Ay, sa 10 pa. Sa 10? Sa 14. Sa 14. Yung kabilang ba niya tayo uwi na sa 8? Sa kabilang ban po yun, yung isang mag-asawa lang po. Dito ba? So ayan, paahon ko pala ito papuntang butterfly. Ay hindi po. Honda Bay po yung pwede. Honda Bay po. Hindi pa rin po siya part. Ano po ba ang Underground River? Isa siya sa 70 Wonders of Nature. Isa po siyang kuweba na kaya dineclare siya ng UNESCO na isa siyang pinakamaganda at unique na kuweba. Kasi going inside po, nakabangka kayo. Tapos makikita nyo sa loob ang iba't ibang structure. Hindi siya ginamitan ng kamay, merong cathedral. Kasi doon sa loob, talagang purgis siya ng church. May yung curtain, may 2 candle na malalaki, mayroon siyang tawag dito mga fruits and vegetable section, ang color niya, ang shape niya. Alam mo yung parang nililok, pero hindi po siya ginamit ng kaya nga isa-isipin mo, nakasama niya sa 7 New Wonders of Nature. Wala siyang pupeta. May? Sa lagyan ng talong. Yun, wala naman ano. Parang wala akong nakita gano'n. Sobrang ganda sa loob. So,
Sabihin mo nga pag nandoon ka, nafe-feel mo yung presence ng Panginoon na through His nature, nangungusap siya. Through His creation. Ay, ito na po ba? Apo, nandito Ayan, dito na po tayo sa Butterfly. Salamat na lang. Kalinga, papasok po tayo ng Butterfly Eco Garden, Tribal Village. So, ito po ang entrance. Sir, ma'am, dito tayo. So, yan. Ito ang ating tour guide. So, ito po yung pinakamap ng Palawan. Tingnan niyo po mas ganito. Isa siyang mahaba at ma-itis ay isla. So, ito po, dito tayo ngayon Puerto Princesa. Ayan. So, this is the way going to northern part of Palawan. Ito yung Sabang, kung nasaan nandito po yung underground river. Sir, yung CR po nandoon po. Pasok na lang po kayo doon. Pwede yung gato yung bata. Ayan. So, ito po, going to northern part of Palawan, nandito po yung Port Barton. Nandito po yung, meron silang Batak tribe. Isang uri siya ng indigenous group of people. Port Barton po, isa po siyang napakagandang beach dito sa amin. San Vicente, napakaganda po niyan. Ruas, isa siyang municipality. Dumaran, ito po, last municipality po, sa madaling sabi, na nakakulik sa mainland. Ito po yung El Nido. Napakaganda ng El Nido. And this is a group of island po, Culion, Busuanga, Linapacan, Coron. During the time of President Marcos, nagkaroon po siya ng experimental. Dinala niya po yung mga wild animals from doon sa mga disyerto, Africa. Ito, at nabuhay niya po. Tinatawag po namin sa Kalawit Island. Ayan. So, going to southern part of Palawan naman po, ito po yung mga people. Opo, na mayroon po tayo, Tagbalao tribe. Ito, sa Puerto Princesa. Ito po, sa southern west part of Palawan po, sa Quezon, isa po naming Friday doon is yung Tabon Cave. Na kung saan, doon po na-discover yun ng skull cap ng Tabon Man. Ayan. Opo. Ito yung Palauan tribe na makikita po natin mamaya sa taas. Espanyola, ito po yung binabaha ngayon. Brooks Point, binabaha. Rizal, ayan. And then dito po, ito yung Batarasa, kaya siya may pinya kasi dami pong pinya doon. Nandoon din po yung Masti, karamihan mga Muslim. So tingnan nyo po, nandito po yung tribe na Mulbog, isang uri siya ng Muslim. And this is a group of island naman po, yun siya yung Balabak. So tingnan nyo po, from there, Balabak, to Borneo, Sabah, Malaysia, napakalapit. Kaya maraming mga tao dito na mga Pilipino, na mga walang mga trabaho, pumupunta sila backdoor, sakay sa lancha. Pag nahuli sila ng pulis, pag pangatlong araw ulit nila, nandun na naman sila. Dahil maraming trabaho doon. Malaysia. So, yan po yung Palawan. Lapit lang sa Malaysia. Oo, binabangka lang. Ito yung taot ba to? Until now, nag-excess po to siya. Isa siyang uri ng tribe na sa lahat ng tribe, ito yung mahirap maabot. Dahil siya po ay parang during Stone Age people. Hindi po sila bumababa, sir, sa kapatagan. Sa kuweba lang po talaga sila. Tao, bato. Paano pagkain po? Katulad na rin ng ibang mga nitibo, ma'am, na kumakain sila. Nag-hunt sila, nag-hunt. Paramihan nila sa kanila carnivorous dati. Ngayon natutuwa na sila. Okay. Doon na po tayo doon, and then... Dami pa ng tribes dito. Oo, marami po. At ang Palawan po, isa po siyang melting pot of various dialect. Sobrang dami ng dialect namin sa Palawan. Let's go na po. Saan po matatagpuan yung mga Palawan tribes? Doon po mamaya sa tribal. Part po yan siya ng okay. So, ayan. By the way po, good afternoon sa inyong lahat. Lahat po ba kayo ay isang family lang? Or hindi man? Wait pa po. Wait po. Matatanong po natin. Makikita natin sila. Okay na po. Lahat na po kayo nakapasok. Okay. So, good afternoon everyone. By the way po, ma'am sir, we have two parts na pupuntahan dito. Ang first part po natin ay ecological garden and second part po natin ay tribal village.
At this moment, expected that some butterflies ay nakatago dahil umuulan. Pero po hindi lang butterflies na makikita natin. May mga endemic animals at mga exotic creatures katulad ng mga scorpion dito po sa Palawan matatagpuan. Second part naman, magkakaroon ng cultural sharing yung mga natibo natin. So mapapanood niyo po kung paano sila nabubuhay sa mountain. So sila po ay mag-share ng mga music at yun po ay part ng cultural sharing nila. So before you enter, let me introduce to you the logo of Puerto Princesa City. Yung ating Palawan Pheasant Peacock. Isa siyang maliit na uri ng peacock, but all over the world, sa Palawan lang po siya matatagpuan. So, yung mga malalaki nakikita natin, imported peacock po yun. Ang native po talaga ay ganyan lang ang size. So, siya po ay nakikita sa mga mountain dito sa Palawan. Kaya lang, endangered na po yan. It means, konti na lang po ang natitira. Kasi po hinahunt sila ng mga katutubo dahil part po ng kinakain nila yan. Pati yung mga illegal poachers po. So, yung peacock natin, blue, ang babae naman guys, ang tawag po sa kanila ay peahen. At color brown lang po ang female. So, kapag lalaki, sila yung magaganda. Nagbubuka lang po sila ng tutot kapag magliligaw lang po sila sa babae. So, siya rin pong peacock ang nasa seal natin. At yung nasa logo po natin, it consists of 66 feathers. Yun po ay sumisimbolo ng 66 barangay sa Puerto Princesa City. Pero sa logo lang po yan ginawang 66. Yung original na feathers, hindi po umabot ng 66 yun. Okay? So, that's all. And, sir, excuse po, yung ano niyo po, itong magkakakilala lahat? Opo. Nasama lang sa tour? Magkakasama po kayo lahat. Okay. Yung payong ha, kasi may dadaanan pa kayo doon eh. So, para may payong kayo doon po, lapit po muna kayo. Ha? Ma'am? Ate tour guide? Yeah, Ate, wait lang po ha. Ate tour guide? Kasi po, isip namin. Sige, sige. Sige, go na. Ma'am, sir, kasi po ang travel village natin ngayon ay open. Sayang din po yung time na ito malakas ang ulan. Pag lumakas kasi ang ulan, baka hindi nyo marinig yung music ng train. So, akit po tayo doon and then balik din po dito mamaya. Sige po. Bilangin ko muna sila. 1. Ma'am, saling the group na naman. Anak, halika na muna, anak. Mamaya na yan dyan. Dito tayo muna. So, babalik tayo dyan later. Anak, halika na. Magbabalik tayo mamaya. Muna tayo dito. So, pupunta muna tayo dito mga kalingap sa tribe. Anak, ingat. Ingat ka, ingat. Madulas. To tribal village. So, anak, ingat. Going to tribal village. So, ito po. Meron. Hindi, meron yan daw. Nagtatago siguro maulan. Nakubig ko ka. Maglulubot na ako na. Sabihin niya, maglulubot na ako. Kailangan ko ng video mo. Ayan po mga. To tribal village. Anak, madulas ha. Ganda po ng kanilang. Miss Universe. Welcome to Palawan. Ayan o. Welcome to Palawan. You are, ano, ito po yung kanilang mga bahay. Oo. Ito po kanilang mga bahay. Hello. Ito sila. Ito po sila. They are real. Dito tayo sa unahan. Ito po yung kanilang mga natural na gitara. Ito pa school. Mga Palawan. Ano po yan? Pulot? Pulot? Palawan.
Habasit pa ba? So let's start habang di pa kumalakas yung ulan. So we will be having 10 to 15 minutes cultural sharing po with the tribe. So find your comfortable seats po. Yan. Ano yun, anak? So start po tayo. Sila po ang mga Palauan tribes. Nandito sila to sell their products to earn and at the same time. Umihi yung alin. Nandito rin sila to share. Baka tumulo. Skills and rich culture. So here in mainland Palawan, we have 3 major tribes. The first one is the Batak. The second one is the Tagbanwat. And the third one, Argan. So they are the original inhabitants of the southern part of Palawan. Since 1976, different families come and visit here. Some of them stays here for a couple of weeks. Yung iba months, yung iba days lang. And bumabalik sila sa mountain 200 kilometers away from here. So ito ang kanilang temporary home or shelter away from their home in the mountain. So what we have here is a livelihood program kasi na-notice namin na yung kanilang culture ay unti-unti nang nawawala because of life's modernization. But dito we are able to motivate and encourage them to continue practice their traditions and cultures. Pabere na ba? Ninyo. Oh. That. So may papakita po siya. So please hold that one, ma'am. Then please pass it to your seat, please. So that one po is their most important product. So that one is called Baktik. Baktik is a sap or resin or that comes from Almasiga tree. Almasiga tree grows only on higher elevation or sa matataas na lugar. And that Baktik at first is a sticky liquid that turns into solid. So when it becomes solid, it is no time for them to harvest that one. And then they sell it in the lowlands. That Baktik also is the main ingredient in making nail polish, varnish, paint, fiberglass, and other related products. Next one, Palauan tribe have their own native backpack. So this one is called bakit. So dito nila nilalagay yung mga products nila katulad ng bakit. Kapag puno na, they tie it up so that the products will fall. And if it is Jacket? no problem because they have head support. So they can carry their Sabi ko lagay nyo lagi ng bill. with that bucket up and down in the mountain. So the perfect example ng bucket na may buckets over there, doon po sa wall, kung nakikita niyo po yan, sa wall, yung back na po wall, na puno ng bucket, yan po ay 40 kilos. Yan, so ganun po kabigat yung kaya nilang 30 to 40 and 30 to 50 kilos. Next one, Palauan tribesmen, sila rin ay mga music lovers. So they have their own musical instrument. So first one, they have their native drum. So that one is called gimbal. So sa likod naman po, we have their gong or agong. So at gilid naman po yung sanang. So when the gong echoed in the mountain, they believe that they can communicate with the spirits of their ancestors. Yung mga gongs nila ay 100 years old na, minana pa nila mula sa kanilang mga binuno. So ngayon, they will play their music and the set is called basal or basal set. So back in the mountain, Palauan tribes play the basal all night long. Together with the women and the children of the tribe, they dance with the beat. But here, they don't dance to entertain guests and tourists. Kasi ang tribal dance ay ritual, ibig sabihin, sagrado or sacred po yun para sa kanila. They only dance if they have ritual events like good harvest and harvest. Next one, before the arrival of modern guitars, Palauan tribe have their own two-string guitars. This one is called Kudjapi or Kudlungan. Kudjapi or Kudlungan is considered as one of the first guitars here in the Philippines. So now they will play their music, and their music is called Bakit. Bakit means birds.
they play the Kudzoki or Kudloan. Next one, meron naman silang tinatawag na Arodi. So, Arodi, so this one is the Arodi. So, Arodi po is made out of wild pump, and then they put these wax to adjust the sound. Pwede play nila ito through vibration gamit ang kanilang mga bibig to produce an amazing sound. So, let's listen to them as they play the Arodi. So that's how they play the Arodi. So next one, meron din silang native flute. So ito ang tinatawag nilang babarot. So babarot is made for making baby fall asleep. So for lalapay po ito. So Kuya Kamos or Mama Kamos will play the babarot. So let's listen to the sound. That's the sound of babarok. So next one, Palawan tribesmen, they are also hunter-gatherers. So during the start of rainy season, they plant root crops, and the rest of the year naman, they hunt animals. So ito ang kanilang two special skills. Yan. So kung narinig niyo po yung sinasabi niya, that's their dialect po, which is Palawan. Palawan po ang kanilang dialect. So this one is the two special skills. So ito ang Sorayang, and this one is the Ligid. So Sorayang and Ligid are 100 years old spears. It was handed to them by their ancestors. So this one, the Sorayang, it looks like a harpoon, but it's not for fishing. They use this one if there is a target. They simply throw it from a distance. When it first through the target, it will get stuck because of the two hooks here. And if the target tries to escape, this metal will separate, and there is a big possibility po na itong handle ay sasabit sa mga puno or sa mga bushes. And if the target can no longer escape anymore, they will follow up with this ligid in order for them to kill their target or for double kill. Next one, as part of their diet, they also hunt birds and squirrels. But before that, they have this technique first in order to imitate the sounds of birds and squirrels. So, let's listen to the sound of Tampion. Yes, po. So if the target is now visible, they will now prepare their blowgun or blow dart. So yung habat na yan, yan ang tinatawag nilang sapukan or sumpit. Sapukan or sumpit is made out of bamboo. Inside of it, it has a small bamboo to make it more stronger. So yung ipapakita nila sapukan or sumpit, by looking at the target dito sa kabila, yung going to. Yan, yung going to po doon, yung target. Abay! Matano! Ang galing ah. Ang galing yung mata. So whenever they hunt bigger animals, like yung main ingredient na comes from this plant. So we have here the dika. So they collect the sap of this plant, mix it with other plants, then cook it in a slow fire to make the poison more effective. Yan. So dito hindi na sila nagsushoot ng mga animals kasi ang mga hunting ground ay limited na lang and it's not rich anymore. So sa labas we have nearby market. There they can already buy their needs and wants. So at the end of the day, they have a good share on that livelihood program. Yan. Lagyan po, tingnan po yung darts nila. Yan. So kapag nilagyan po yan nila ng poison, then kapag natamaan po kayong mga tao, say goodbye po, there's no antidote for that one. Walang gamot para doon sa lasa nila. And sa mountain po, sila lang ang nakakaalam ng process ng paggawa ng lasa. So next one, last part on how to make fire in the mountain. Yeah, so they just need 3 materials in order to create fire. So the process po of making fire is called santikan. So santikan means friction.
Please stop crying. Opo. Anak, meron na din. Nasa sasakyan. Ako, ano na dyan? Ano yung dami? Ano din po nila sa labas? Andun lang muna. So, yan na po yung apo nila. Tagal lang. Yan. So, ito daw. Kalingap tayo po ay pauwi na. Patapos na po tayo sa ating city tour. So, dadaan na lang po tayo sa souvenir items. Saan ba nagyakap ka dito? Ganun ka dapat pala. Isa pa, ganun isa. Palawan at saka Palauan. Saka yung mga tribal, kanina mga represent nila yung Kultura, opo. Actually, sir, meron pa dito, kung hindi nag-pandemic, isa sa mga city tour yun, dinadala namin sa Saitel, sa hostel. Ibang tribe naman, yun naman is Tagbanwa naman. Makikita mo rin yung, parang tayo rin, iba-ibang mga dialect, iba-ibang lingwahe, iba-ibang mga kultura meron tayo. Sila pinapakita nila. Pati sa bahay nila, paano sila nagluluto. Ganda yan, no? Oo. Kaya lang ang pandemic, hindi na nila, pati yung bahay nila, kita mo talaga, kaya lang yun na, after pandemic, hindi pa nila na-revive yung area na yun. Sana ma-revive, maganda